Kakausap po natin ngayon ang Officer in Charge ng Office of Civil Defense, Bernardo Rafi Alejandro. ASEC Alejandro, magandang gabi po sa inyo. Yes, Pinky. Good evening. Magandang gabi. Gaano po tayo kahanda sa epekto ni Krising at ng habagat at ano po yung mga areas na talagang tinututukan po ngayon? Oo, nakahanda po ang buong gobyerno para dito sa Krising. So far, naka-standby naman almost 3 million family food packs from the SWD. Yung ating mga 1,249 search and rescue teams naka-standby from the Army, Navy, Air Force, Coast Guard at mga PNP and Bureau of Fire. No? So ang tinitingnan natin na area ngayon for today, we're looking at NIR, yung Negros Island and Aklan, na inuulan sila ngayon, and Palawan area, no, and Mindoro. And bukas tinitingnan natin yung mostly sa Luzon na, specifically Regions 1, CAR, and Region 2 and Region 3. Yan po ang mga binabantayan nating area kasi ito po yung may direct effect si Krising hanggang weekend po. So yung sinabi niyo po, ASEC, sa ngayon, Negros Island, yung parang ang tinututukan, Aklan, Palawan, at yung isa pa po, I didn't catch Mindoro. that. Mindoro. Opo, Mindoro. Meron na po bang report na mga damage o kaya casualty sa mga nabanggit na lugar? Oh, so far we have recorded 43 flooded areas sa mga areas na 'yan. Then casualty meron lang for validation, dalawa sa Antique, pero binavalidate pa po, missing pa sila. And then mga minor, parang yung mga lifelines natin, very minor pa lang. 35 road sections ang apektado, may 5 bridges, isang airport nagsuspend sa Busuanga ng operations, and 38 seaports ay nagsuspend din ng operations. No? So far, 579 LGUs ay nagdeklara ng suspension of classes umpisa kahapon hanggang ngayong araw po. Ano ho kaya ang plano nitong 579 bukas? Siguro depende kung anong magiging update mula sa Pag-asa mamayang gabi at maybe 11 p.m., ASEC? Opo. Depende po yan sa mga updates from Pag-asa. But bukas, talagang ang Luzon po ay uulanin pa rin. And Okay. hopefully mag-subside naman ito at magkaroon ng normalization by Monday or Tuesday po. ASEC, meron ho kasi kami nakikita mga video, no, na talagang ang taas ng mga tubig baha. Ano po ang masasabi niyo sa amin hinggil sa mga areas of concern, in particular dito po sa mga rumaragasang tubig or napakataas na tubig baha? Oo, ito nga, meron tayong reports from Puerto Princesa, sa Aklan, sa Negros, and of course nagbigay na tayo ng babala, no? Kasi ang ulan po ang kalaban natin dito dahil na dala po ng Krising itong habagat. So tuloy-tuloy po magkaroon ng ulan hanggang bukas. So talagang expected na magkaroon tayo ng floodings doon sa mga flood-prone areas. Identified naman natin at talagang inaabisuhan natin lahat ng mga LGUs na maghanda and magkaroon ng preemptive evacuation po. Meron na ho bang humingi ng tulong o saklolo? Oo, meron naman, but mostly local responders pa lang po. Wala pa pong talagang hinihingi from the national agencies para mag-augment. But so far, wala pa naman. But sabi ko nga, 1,249 search and rescue teams naka-standby po from different uniform units natin. What about, sabi niyo po kasi kanina, with regards to airports, meron pong isa doon po sa Busuanga, ang sabi ninyo na, ano ho nangyari doon sa airport? Dahil ho ba sa lakas lang ng ulan o may problema po sa runway? Opo, sa ulan po ito, nag-suspend ng operation dahil malakas po talaga ang ulan, yung weather doon, at hindi po kinaya ng hindi kakayanin ng mga aeroplano. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Office of Civil Defense, OIC, Bernardo Rafi Alejandro.